Tinawag siyang Russian Rapunzel, isang dalaga na may pambihirang ganda at buhok na umaabot hanggang sa kanyang tuhod. Sa edad na 20, hindi lang siya naglalakad sa mga runway ng Paris at New York. Siya ang face ng isang kilalang brand, ang babaeng hinirang ng British Vogue bilang mukhang dapat abangan. Ngunit sa likod ng perpektong mga larawan ay may kwentong walang nakakita. Isang kwento na magtatapos sa matinding kalungkutan at mga tanong na walang sagot. Ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya at bakit patuloy na bumabagabag ang kanyang kwento sa mundo ng fashion? Ito ba ay isang mabigat na pasanin ng industriya, isang nabigong pag-ibig, o mayroon pang mas madilim na lihim? Bago naging Russian Rapunzel, si Ruslana Korshunova ay isang masigla at matalino na dalaga na lumaki sa Almaty, Kazakhstan, isang lugar na malayo sa magagandang pahina ng Vogue. Ipinanganak siya noong July 2, 1987. Siya ang bunsong anak sa isang pamilya na nagpapahalaga sa edukasyon at sipag. Ang kanyang ama na si Sergey ay nagsilbi sa Red Army, ngunit nasawi ng si Ruslana ay 6 na taong gulang pa lamang. Naiwan ng kanyang ina na si Valentina upang palakihin si Ruslana at ang kanyang mga kapatid na mag-isa. Sabi ng mga kaibigan, si Valentina ay mapagmahal at praktikal at si Ruslana, minana ang magandang ugaling iyon kahit pa ang kanyang buhay ay dadaan sa hindi inaasahang pagbabago. Sa paaralan, namumukadtangi siya hindi lamang dahil sa kanyang itsura kundi pati na rin sa kanyang talino. Nagsasalita siya ng Kazakh, Russian, English at German. Isang bihirang talento na nagpahiwatig ng isang hinaharap na malayo sa kanilang tahanan. Ang kanyang pangarap ay hindi maging modelo. Ang pangarap niya talaga ay mag-aral sa Germany. Siya ay artistic, sensitibo at lubos na mausisa sa mundo. Sa kanyang libreng oras, nag-aaral siya ng piano, kumukuha ng voice lessons at ayon sa mga kaibigan, nagsusulat siya ng mga tula na nagpapakita ng isang romantic soul at isang matalas na isip. Ang pangarap sa modeling ay dumating halos hindi sinasadya. Noong 2003, noong 15 years old pa lamang si Ruslana, hiniling ng pinuno ng German club ng kanilang paaralan na mag-post siya para sa isang lokal na magazine na tinatawag na All Asia. Pumayag siya marahil ay iniisip na magiging masayang alaala lang ito. Ngunit ang mga larawang iyon ay nagpabago sa kanyang buhay. Kinunan sa Almaty's Botanical Garden, ang mga larawan ay nakakapighani. Isang teenager na may mahabang buhok na kulay kastanyas, malalaking mata na hugis almond, at ang uri na maselang mukha na parang mula sa storybook na hindi mo malilimutan. Ang mga larawang iyon ay napunta sa isang in-flight magazine. Sa isang flight mula Almaty patungong Moscow, nagbasa ng magazine ng model scout na si Tatiana Sherednikova. Huminto sa larawan ni Ruslana at alam niya agad ang dalagang ito ay magiging bituin. Hinanap ni Tatiana ang pamilya. Ngunit si Valentina ay hindi kumbinsido. Ang modeling sa kanyang paningin ay mapanganib at hindi matatag. Bata pa si Ruslana, bakit ipagsapalaran ang edukasyon para sa isang sugal? Ngunit may sariling idea si Ruslana at hiniling niya sa kanyang ina na subukan lang nila. Sa huli, pumayag naman si Valentina sa isang kondisyon. Sasama siya kay Ruslana sa unang biyahe nito. Pagdating ng 2004, nasa London na si Ruslana at pumirma na sa Models 1. Naalala ni Debbie Jones, isang senior booker, na makita niya ang larawan ni Ruslana at naisip niyang mukha siyang mula sa isang fairy tale. Ang mga salitang iyon ang laging ididikit kay Ruslana sa kanyang maikling buhay. Sa kanyang mga feline features, kumikinang na berteng mata at buhok na umaagos sa parang tunaw na ginto, siya ang naging dalaga na gustong-gusto ng lahat na kunan ng larawan. Ang kanyang kwento ay ang pantasya na pinapangarap ng marami mula sa isang classroom sa high school sa Kazakhstan tungo sa mga front row ng fashion elite. Ngunit ang mga fairy tale ay may anino at nagsimula itong sumulpot sa buhay ni Ruslana. Hindi bumagsak ang anino sa isang gabi, dahan-dahan itong gumapang kahit palalong sumikat ang bituin ni Ruslana. Sa loob ng ilang buwan, hindi na siya ang mahiyain na dalaga mula sa Almaty. Siya na ang pinakabagong obsesyon ng industriya. Pagsapit ng 2005, pinili na siya ng British Vogue bilang isang mukhang dapat abangan. Para sa sino mang model, ang ganoong pagbanggit ay ginto. Para kay Ruslana, ito ang simula ng isang karera na tila walang makakapigil. Sa loob ng 2 taon ng kanyang resume ay parang isang panaginip. Naglakad siya para sa Christian Dior, Vera Wang, Kenzo
at siya ang face ng malaking campaign sa DKNY at Nina Ricci, isang fragrance ad na nagpatibay sa kanyang imahe sa mata ng publiko. Sa campaign na iyon, lumabas si Ruslana na tila pang ethereal, maputla ang balat, may maningning na berdeng mata at buhok na mahaba na parang ginto habang may hawak siyang crystal apple. Hindi lang ito nagbenta ng pabango, nagbenta rin ito ng isang pantasya, ang pangarap ng walang kahirap-hirap na ganda. Gustong-gusto rin niya ang print tulad ng runway. Lumabas siya sa mga cover ng French Elle, Russian Vogue at noong 2006 ang isa sa pinaka-nakakabagabag niyang editorial ang Vogue Italia's Broken Dolls cover. Isang nakamamanghang shoot na ngayon ay tinitignan muli ng mga kritiko ng may pag-aalinlangan. At nariyan ang palayaw. Tinawag si Ruslana ng press na Russian Rapunzel, isang pagtukoy sa kanyang buhok na umaabot sa kanyang tuhod, na naging tatak niya at sa ilang paraan ay ang kanyang bilangguan. Sa una kahanga-hanga ito, pero sa mundo ng fashion, minsan ang bagay na nagpapakaiba sa iyo ay siya ring magiging dahilan ng hirap mo. Kailangan ng pagbabago para manatiling buhay ang career. Ang brand ni Ruslana ay nakabase sa isang bagay, ang pagka-inosente. Kapag lumabas siya sa imaheng iyon, mawawala ang ilusyon. Mahalagang tandaan ang panahon na siya ay sikat. Ang kalagitnaan ng 2000s ay nabighani sa isang napaka-espesipikong ideal. Mga payat na katawan, kutis porselana at isang halos pang-ibang daigdig na kagandahan. Si Ruslana ay hindi lamang bahagi ng wave na iyon. Siya ang perpektong makakagawa nito. Ngunit ang halaga sa fashion ay may kondisyon. Isang season, ikaw ang paborito ng mga designer. Sa susunod, ikaw ay isang nakalimutang muka. Para kay Ruslana, mabilis sa mga pangyayari. Ang mga linggo ay naging buwan ng paglalakbay. London, Paris, New York, pabalik sa Moscow. Kalaunan, inilarawan siya ng kanyang dating boyfriend na laging pagod, laging nagmamadali, nagpapalipat-lipat ng mga casting, fitting at walang katapusang shoot. Mula sa labas, tila walang depekto ang lahat. Pero ipinapakita ng mga vlog ni Ruslana na may mas mabigat at madilim na nangyayari. Parang tahimik na pagguho sa likod ng perpektong itsura niya. Yung akala ng mga tao ay mga tula lamang ay nagtatago pala ng matinding pagod, heartbreak at pakiramdam na unti-unting nawawala ang kontrol niya sa sarili niyang buhay. Sa industriya na kailangan laging magbago, parang desperado si Ruslana na kumapit sa isang bagay na matibay at totoo. Sabi ng mga kaibigan, hindi siya katulad ng iniisip ng iba na matigas at palaging party girl ang mga modelo. Siya ay sensitive, idealistic at personal niyang dinaramdam ang pagtanggi at sakit sa pag-ibig. Bago siya lumipat sa Paris, hindi pa niya nahugasan ang kanyang sariling buhok. Lagi itong ginagawa ng kanyang ina. Ang maliit na detalyeng iyon ay marami ang sinasabi. Sa likod ng mga Vogue cover, luxury campaigns, isa siyang dalagat na nakakapit pa rin sa tahanan at nagsisimula pa lamang matutong mabuhay nang walang mga taong nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Pagsapit ng 2007, lalong naging kahanga-hanga ang kanyang portfolio. Mga nangungunang designer, global campaigns at mga magazine cover na pinapangarap ng karamihan sa mga model. Nagpapadala siya ng pera sa bahay, sinusuportahan ng kanyang pamilya at nakatira sa financial district ng Manhattan. Ngunit sa ilalim ng tagumpay may nagbabago. Ang obsesyon ng fashion sa bagong novelty ay nangangahulugang kahit ang isang 20 years old ay maaring makaramdam na wala na siyang halaga. Dumarami ang mga bagong muka at ang mga booking na tila garantisado noon ay nagsimulang bumagal. Para sa isang taong binuo ang kanyang pagkakakilanlan sa ganda, trabaho at kontrol, ang kawalang katiyakan na iyon ay nakapipinsala. Kailangan niyang isang bagay, anumang bagay, na magbabalik sa kanyang sense of purpose. Ang natagpuan niya ay nangakong pagbabago, kalinawan at maging kaligtasan. Ngunit ito ang magdadala sa kanya sa kadiliman. Ang natagpuan ni Ruslana ay hindi ang ginhawa ng tahanan o isang bagong passion para sa buhay. Ito ay isang kilusan, isang tinatawag na self-improvement group na nangako ng transformation. Para sa ilan, parang therapy ito, pero para sa iba, mukha itong mas mapanganib. Sa unang tingin, pinagmamalaki nito ang sarili bilang isang landas tungo sa kaliwanagan, isang paraan upang mapabuti ang sarili at mamuhay ng mas epektibo. Sa katotohanan, inilarawan ito ng mga kritiko at dating miyembro bilang isang bagay na mas malapit sa isang kulto. Isang organisasyon na nakaugat sa agresibong psychological training na nagmula sa mga kontrobersyal na programa tulad ng LightSpring sa US na naiugnay sa mental breakdowns at maging sa mga pagkasawi bago ito pinagbawal
individual. Ayon sa journalist na si Peter Pomerantsev na nag-imbestiga sa grupo sa loob ng maraming taon at kalaunan ay nagsulat ng libro tungkol dito, ang Rules of the World ay humahatak sa mga tao sa panahon ng kanilang pinakamahina na kalagayan. Eksakto ang pattern kay Ruslana. Pagsapit ng 2007, siya ay pagod na sa tuloy-tuloy na paglalakbay, bumabagal na karera at personal na sakit ng puso. Si Ruslana ay labis na umiibig sa isang mayaman na negosyanteng Ruso, isang lalaking inilarawan ng kanyang mga kaibigan bilang charismatic, gwapo at hindi maabot. Sa loob ng ilang panahon naniwala si Ruslana na magpapakasal sila. Dinala pa niya ito sa kanilang bahay upang ipakilala sa kanyang ina. At pagkatapos ng walang babala, nagwakas ang lahat. Sinabi ng mga kaibigan na ang paghiwalay ay nagwasak sa kanya. Hindi niya ito maunawaan. Naalala ng isang kaibigan, gusto niya ng kasal, mga anak, isang matatag na tahanan at ipinangako niya ang lahat ng iyon. Nang umalis ang lalaki, hindi lang nito sinira ang kanyang puso. Sinira nito ang pakiramdam ng katatagan na pinangahawakan niya. Ang mga vlog ay naging mas malungkot, puno ng mga kwento tungkol sa pag-ibig na nauwi sa kabiguan at sa mga pangarap na parang kastilyo na biglang gumuho. Isang nakakaantig na post niya ay nagsabing, parang may kumuha ng puso ko at dinurog ito. Sa panahong ito na matinding lungkot, sumali si Ruslana sa Rules of the World upang subukang pagilumin ang sarili. Ang unang 3 araw na training sa Moscow ay unti-unting naging isang nakakapagod na routine. Bawat session ay umaabot sa higit $300 kada araw, isang napakamahal na halaga kahit para kay Ruslana. Ang ipinangako sa kanila ay self-mastery, pero ayon kay Pomerantsev, ang totoong nangyayari ay pagpapahiya at malayo sa inaakala ng lahat. Pinapakwento sa mga miyembro ang kanilang pinakamalalim na takot sa harap ng maraming tao. Paulit-ulit silang sinasabihan na ang lahat ng pagkabigo nila ay dahil sa sarili nilang pagkukulang, na hindi sila biktima kundi mahina. Sa isang sesyon habang malakas ang ilaw at umaalingaw-ngaw ang musika, sabay-sabay na umaawit ang buong grupo para masira ang emotional na depensa ng sinumang nasa stage. Nang tanungin ni Pomerantsev ang tungkol sa mga taong nababaliw o bumibigay sa gitna ng session, sabi ng isang senior member, "Normal yan, tinatawag naming rollback. Kailangan mo munang malagpasan iyan para umunlad." Pagbalik ni Ruslana mula sa mga training, ibang-iba na siya. Napansin ng mga kaibigan na kakaiba ang ugali niya. Mas madalas siyang magmura, mas mabilis magalit, at tila mas hindi mapakali. Palagi niyang sinisisi ang sarili sa anumang nangyayari. Kapag pumapangit ang isang shoot, sobrang naapektuhan siya. Kapag nagkakaproblema siya sa relasyon, iniisip niyang siya ang may kasalanan. Ito'y sabi ng isang kakilala sa mga reporter. Pero kahit ganito ang epekto sa kanya, bumalik pa rin siya ng bumalik. Marahil tulad ng iba, naniniwala siyang maayos sa mga sesyon ang pakiramdam niyang durog na durog. Sinubukan pa niyang kumbinsihin ng mga kaibigan na sumali, pero tumanggi ang mga ito. Dahil doon sinasabing lalo pang tumaas ang pressure sa kanya na magdala ng bagong miyembro. Sa ganitong mga grupo, hindi pwedeng mabigo, at para sa isang taong hirap na sa takot sa pagtanggi, ang ganitong pressure ay pwedeng maging sobrang bigat. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may iba pang mga anino unti-unting lilitaw. Mga chismis na hindi pa noon alam ng marami at lalabas lang pagkalipas ng ilang taon. Isang nakakagulat at nakakaalarmang revelasyon ang lumabas noong 2024 na makita sa mga dokumento ng korte na lumabas ang pangalan ni Ruslana sa flight logs ni Jeffrey Epstein noong June 2006, panahong 18 years old pa lamang siya. Ayon sa ulat, sumakay siya sa pribadong jet ni Jeffrey kasama ang assistant nito, chef at bodyguard. Walang malinaw na impormasyon kung ano ang nangyari pagdating sa eroplano. Walang ebidensyang may nangyayaring misconduct na kinabibilangan ni Ruslana. Pero kahit ganoon, ang koneksyon mismo ay nakakabahala kung titignan mula sa perspective ngayon. Isa itong paalala na maaring sa industriya kung saan siya nabibilang ay may mga mapanganib at mapanuksong tao at pagkakataon. Pagsapit ng unang bahagi ng 2008, nakatira na si Ruslana sa isang magarang apartment sa Financial District ng New York. Isang napakalayong mundo mula sa Almaty kung saan siya lumaki. Pero ayon sa mga taong malapit sa kanya, ang karangyaan na iyon ay parang maskara lamang. Bumagal ang kanyang karera, may bagong wave ng mga model, mas tan, mas athletic, mas bold ang sensuality na unti-unting pumalit sa maselang parang manikang imahe na nagpasikat kay Ruslana. Sa edad na 20, pakiramdam niya ay nauubos na ang kanyang panahon. Kasabay nito ang matinding pag-iisa. Malayo ang kanyang pamilya, wasak na ang kanyang love life.
at ang malaking bahagi ng kanyang pera ay nauubos sa mga course at training na nangako magpapalinaw ng isip, pero lalo lang siyang gumawa ng pakiramdam na mas basag at mas magulo. Ay mismo sa kanyang tinatawag na life coach, ang pinakamahalagang bagay tungkol kay Ruslana ay ang malalim niyang kalungkutan. Walang sino man ang tunay na mahalaga sa kanya maliban sa kanyang ina. Sa kabila nito, patuloy na nagpakita si Ruslana na lumalaban. Sa panlabas, mukhang determinado pa rin siya. Kumukuha pa rin ng mga campaign, pumunta sa mga studio at pinanatili ang itsurang maayos ang lahat. 3 araw bago ang kanyang ika-21 na kaarawan, tatapos siya ng isang shoot para sa Neiman Marcus sa New York. Nakabook din siya para lumipad papuntang Texas para sa isa pang trabaho. Noong gabi ng June 27, nanood siya ng pelikulang Ghost kasama ang kanyang ex-boyfriend, nagbasa ng tula at nag-usap tungkol sa mga plano para sa weekend. Sa mga sandaling iyon, mukhang normal at payapa ang lahat. Ngunit ang susunod na araw ay tuluyang sisira sa anumang ilusyon ng normalidad. Ang timeline ng kanyang huling mga oras ay nag-iiwan pa rin ng mas maraming tanong kesa sagot. Ang araw sana ay magiging simple lamang. Ilang gawain, marahil tumawag sa pamilya at pagkatapos ay lumipad papuntang Texas para sa ikalawang bahagi ng kanyang Neiman Marcus shoot. 3 araw na lang at kaarawan na niya. Ngunit noong June 28, 2008, ang naging araw na tuluyang huminto ang kwento ni Ruslana. Noong Sabadong iyon, tahimik ang Financial District, ang klase ng katahimikan na madalas lang maranasan sa Manhattan tuwing mainit na summer sa weekend. Sa labas ng kanyang apartment sa Water Street, may mga construction crew na abala sa likod ng orange safety netting. Sa loob ng apartment, mag-isa si Ruslana. Bandang 2:30 ng hapon, bumasag sa katahimikan ang isang tunog na imposibleng baliwalain. Tunog ng isang katawan na tumama sa semento. Nahulog siya mula sa ika-9 na palapag ng kanyang balcony. Halos agad itinuring ng pulisya ang insidente bilang voluntaryong pagtapos ng lahat. Walang senyales ng pakikipagbuno, walang alak o bawal na substance sa kanyang sistema at walang iniwang sulat ng huling paalam. Pero kapag sinuri mo ang mga detalye, nagsisimulang lumabas ang mga puwang sa kwento. Una, ang takot sa taas. Takot si Ruslana sa matataas na lugar. Ayon sa kanyang ex-boyfriend, hindi siya lumalapit sa railing ng balcony, lalo na ang yumuko rito. Pangalawa, nawawalang buhok. Mas nakahagulat pa ang itsura niya na matagpuan. Ang kanyang Rapunzel hair na nagpasikat sa kanya at nagpayaman sa kanya ay nawawala. Maikli ang buhok nito, hindi pantay at mukhang minadaling pinutol. Pangatlo, ang eksena ng krimen. Sa loob ng kanyang apartment, walang senyales na may kaguluhang naganap. Maayos ang kama, nakasalansa ng maayos ang mga libro sa sahig at nakaredy ang plane ticket papuntang Texas. Hindi ito itsura ng isang taong desperado o nasa bingit ng pagwawakas. Mukha itong isang buhay na may planadong magpatuloy. Para sa mga linggo bago ang araw na iyon, may mga tanda na unti-unting bumibigay si Ruslana. Mga tandang hindi nakikita ng karamihan. Ang kanyang mga blog posts ay puno ng mga piraso ng mas malalim na pagdurusa. Kalungkutan na itinatago sa anyong tula. Anya, masakit na parang may kumukuha ng isang bahagi ko. Walang awang hinugot at tinapak-tapakan. Ang isa pa ay nagsasabing, ako ay naliligaw, mahanap ko pa ba ang sarili ko? Sa likod ng mga salita ay may problemang bihira niyang ipahayag ng direkta. Ang pressure ng industriya na maaring itaas ka sa isang season at ibaon ka sa limot sa susunod. Ang breakup na nagwasak sa kanyang tiwala. At ang mahigpit na hawak ng Rose of the World. Isang programang nangako magbibigay ng empowerment ngunit mas kilala na nangungontrol. Ayon sa mga dating miyembro, ginagamit ng grupo ang mga paraang puno ng pampublikong kahihiyan, emosyonal na manipulasyon at walang tigil na utos na mag-recruit. Ayon sa mga kaibigan ni Ruslana, ramdam na naapektuhan siya. Mas nag-iisa, mas grabe ang pagsisisi sa sarili at lalo pang nakahiwalay. At hindi lang pala siya ang dumaranas ng ganitong kadilim na sitwasyon. Wala pang 1 taon nang lumipas nang masundan ng trahedya. Isang model na konektado sa parehong programa, si Anastasia Drustova, ang nasawi sa halos kaparehong nakakakilabot na paraan. 2 babae, isang grupo at isang pattern ng mga pangyayaring nag-iiwan ng daan-daang tanong na walang malinaw na kasagutan. Opisyal na nanatiling voluntaryong pagtapos ng sarili ang deklarasyon sa kaso ni Ruslana, pero mahigpit na tumutol ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang ina, hindi nagtutugma ang mga ebidensya. Walang security footage mula sa isang high-rise building sa Financial District sa mismong oras ng insidente at sa gitna ng araw. Walang eyewitness.
Kahit pa mataong lugar iyon sa mga weekday at hindi lubos na liblib kahit weekend. At ayon pa sa kanya, isang Ukrainian forensic expert ang tumingin sa mga pinsala ni Ruslana at nagbigay ng opinyon na ang mga ito ay maaring mas tugma sa impact ng sasakyan kesa sa pagkahulog mula sa taas. Nang mabilis kumalat ang balita ng kanyang pagkasawi, pati ang mga espekulasyon ay sumabay. Sa mga headline, ginawang simbolo si Ruslana ng isa pang trahedya sa industriyang baliw sa kagandahan at kabataan. Pero sa totoo, mas magulo at mas masalimuot ang katotohanan. Ang mga kaibigan at pamilya niya ay hindi sumang-ayon sa official na narrative. Naalala nila ang isang dalagang may mga planong magtrabaho pa, mag-aral, gumawa ng buhay na lampas sa catwalk. May ipon siya sa bangko at kahit may mga sandaling puno ng lungkot, marami pa rin naniwalang may kinabukasan siya. Pero hindi mahilig ang mundo sa komplikadong kwento. Mas gusto ng mundo ang isang cautionary tale, isang aral. At iyon ang mas nakakatindig balahibo sa kaso ni Ruslana kung gaano kadali itong nakalimutan. Mabilis na isinara ang investigasyon. Nagpatuloy ang media sa ibang headline pero ilang taon na ang lumipas at ang mukha niya ay nanatiling nakakulong sa mga archive ng fashion, sa cover ng Russian Vogue, sa mga ad ng Nina Ricci na nagbenta ng isang pangarap na parang panaginip. Si Ruslana ay naging immortal sa paraan ng pagtrato ng fashion sa mga babae. Ginagawa silang parang naka-freeze sa isang larawan, perpekto, tahimik at walang mali. Pero ang ganitong uri ng pagiging perpekto ay isang delikadong ilusyon. Tinatago nito ang tunay na kapalit, ang kontrol, ang matinding pressure, at ang katahimikan na umiiral sa industriya na laging pumupuri sa kagandahan. At marahil iyon ang pinakamahirap tanggapin. Sa likod ng magagandang larawan, mas malaki ang kapalit kesa sa kayang aminin ng kahit sino. Pero ano nga ba talaga ang nangyari kay Ruslana? At ano ang sinasabi nito tungkol sa industriyang nagubog sa kanya, nagdiwang sa kanya, at kalaunan ay iniwan siya sa limot? Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!